Nagsisimula ng lumobo ang demand sa domestic at international flights habang papalapit ang long weekend sa katapusan ng buwan. Kaya ang mga airline company nagdagdag na ng mga eroplano at mas pina-high-tech na ang pag-check-in sa NAIA. Nasa frontline ng balitang yan, si Gerard de la Peña. Jam-packed sa holiday ang huling linggo ng Oktubre. Ang barangay at SK elections papatak sa Lunes, October 30. Ang undas naman tuwing November 1, sa sakto ng Miyerkules, na susundan ng additional special non-working day kinabukasan. Kung sinuwerte kang nakalib ka ng Martes at Biyernes, congrats sa iyong bakasyon grande! At ang pagdagsa ng mga bakasyonista ang pinaghahandaan sa Ninoy Aquino International Airport. Ayon sa Manila International Airport Authority, October 27 pa lang, posible nang pumalo sa 130,000 ang pasahero sa NAIA kada araw. Katumbas yan ng mahigit 1 milyong pasahero na inaasahang dadagsa sa paliparan hanggang November 5. Since mahaba ito, so they would have several days when they would like to leave and when they would like to come back to Manila. So we're expecting na nakaspread throughout siya, this 10-day period. Meron talagang magkukumpul-kumpul on certain days. Tiniyak naman ng mga airline company na maaga nilang napaghandaan ang dagsa ng mga biyahero. Nag-invest na sa high-tech equipment ang iba't ibang mga airlines. Kaya pagkatapos ng self-check-in ay dito naman ang mga pasahero sa self-bag drop counter kung saan kanya-kanyang scan ng boarding pass sa mga pasahero at kanya-kanya na rin silang lagay ng kanilang mga bagahe dito sa conveyor belt. Malaking tulong daw ito para mabawasan ang mga pila dito sa mga check-in counter. Good news yan syempre sa mga pasahero. It's my first time to do this, going by myself in Palawan. It's good. I like it. Yeah, it's quite easy. Hindi naman mahirap, pero ano lang, parang hindi ko lang alam kasi first time ko eh. Ngayon pa lang, ramdam na ng mga airline ang paglobo ng demand. Nagdagdag na ng flights ang Philippine Airlines. Magbubukas naman ng dagdag na ticketing counters ang AirAsia. Sa ngayon, yung load factor mataas din at saka na-monitor namin na hindi lang siya sa domestic. Maybe because lumalamig na rin, so pa-start na rin yung winter season dito sa mga destinations na to. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.